Sinabi niya sa akin. Harapan, tahimik. Parang sinasabi niya lang kung anong ulam ang gusto niya sa hapunan. Hindi kita kayang dalhin sa lugar na gusto kong mapuntahan. At ang ibig niyang sabihin ay simple lang, mahirap ako. Heartline Stories, PH. Mga kwentong galing sa totoong damdamin. Mga kwentong minsan, ikaw ang bida. May nag-message sa Heartline Stories, PH. Isang babaeng 26 years old. Isinulat niya, sobrang tagal ko nang gustong magsalita tungkol dito. Kaya to, eto na. Ang pangalan niya para sa kwentong ito ay si Leia. At ang kwento ni Leia ay hindi tungkol sa pusong nasira. Ito ay tungkol sa dignidad na ninakaw. At sa kung paano niya ito nakuha muli. Lumaki si Leia sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Nag-aral ng husto. Nag-shift ng 3 beses sa college bago niya nahanap ang tamang course para sa kanya. Nag-part-time. Tulog na hindi makumpleto. Gumising ng maaga. Hindi niya ito ikinakahiya. Ito ang nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya. Nakilala niya si Kuya Vince sa trabaho. Mas matanda ng 4 na taon. Mabait sa simula. Yung tipong nagbibigay ng tanghalian, kahit hindi ka humingi, nagtatanong kung nakauwi ka na, nagpaparamdam na may nagmamalasakit. At dun nahulog si Leia. Sa loob ng 1 taon, naging sila yung mga unang buwan nila. Hindi niya malilimutan. Mababa lang ang sweldo niya noon. Pero si Vince, hindi niya pinapansin yon. Simpleng merienda lang sa kantin, okay na kay Leia. Simpleng lakad sa mall, hindi bumibili, window shopping lang, nanonood ng mga tao, okay na. May isang Sabado na nagkape sila sa labas. Mura lang yung lugar. Plastic na upuan. Mainit. Pero nakangiti kami ni Vince. Yung tipong ngiti na parang ako lang ang nasa mundo niya. At nararamdaman ko na sapat ako para sa kanya. Sapat. Sa loob ng 1 taon na yon, unti-unti kong naramdaman ang pagkakaiba namin. Hindi ako nagrereklamo. Hindi ito issue para sa akin. Trabaho lang ako ng trabaho noon. Pero malaki at mahaba pa ang plano ko. Pero si Vince, pag may reunion sila ng mga kaibigan niya, hindi niya ako laging sinasama. Medyo formal yung lugar eh. Pag may family gathering siya, lagi may dahilan kung bakit hindi ako makakasama. Baka hindi ka komportable doon. Hindi ko agad napansin ang pattern na to. Tinanggap ko ang mga paliwanag. Binigyan ko ng benefit of the doubt. Mahal ko siya eh. Nagtitiwala ako sa kanya. Pero may mga gabing nagtatanong ako sa sarili ko,
Bakit palagi akong naiiwanan? Bakit palagi may dahilan? Sinasabihan ko ang sarili ko, maingay ka lang, Leia. Masyado kang nag-iisip. Mahal ka niya. Nandito pa rin siya. Hanggang sa isang gabi, 4 na buwan bago kami magdalawang taon. Nagkausap kami ng tapat. Nagsabi si Vince, Leia, kailangan kong maging malinaw sa'yo. Gusto ko ng babae na kayang makisabay sa lifestyle ko. Hindi ito laban sa'yo. Iba lang talaga tayo. Nagtanong ako, iba tayo? Paano? At sumagot siya, you know naman. You know naman? Parang hindi man lang ako karapat-dapat sa isang tapat na sagot. Parang ang kahirapan niya ay isang bagay na hindi na kailangang pagpaliwanagan. Halata na, di ba? Lumabas ako ng tahimik na gabi na yon. Hindi ako umiyak sa harap niya. Nag-decide akong, hindi dapat. Pero pagkalabas ako, sa kanto, sa ilalim ng poste ng ilaw, doon ako napaiyak. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil napagtanto ko kung gaano katagal ko hinayaang pakitunguhan ako ng ganon. Ang sumunod na 2 taon, ito ang pinakamahirap na panahon ko. Hindi dahil nangungulila ako, kundi dahil nagtatrabaho ako ng higit pa sa dati. Nag-apply sa mas magandang trabaho. Rejected! Nag-apply ulit. Rejected ulit. Sa 3 beses, tinanggap. Nagsimulang lumaki ang sweldo ko. Nagsimulang makapag-ipon. Natutunan ko ang mga bagay na hindi ko alam noon. Investments, freelancing, networking. Hindi ako naging mayaman bigla. Hindi naman ganon ang kwento. Pero naging sapat ako. At pagkatapos, higit pa sa sapat. Sapat ako para sa sarili ko. 1 taon pagkatapos ng promotion ko, nakita ko si Vince sa isang event na pinuntahan ko bilang guest speaker ng kumpanya. Kumpanya na pinagtatrabahuhan niya. Naroon siya kasama ang mga workmates niya. Nakita ko ni Vince. Nagkatinginan lang kami ng ilang segundo. Lumapit siya, ngumiti. Nagsabi, Leia, wow! Ikaw ba talaga yan? At ako, si Leia na umiyak sa ilalim ng poste ng ilaw. 2 taon na ang nakakaraan, ngumiti lang. Hindi ko sinabi ang gusto kong sabihin. Hindi ko na kailangan. Dahil ang tagumpay ko, hindi ito para sa kanya. Hindi ito para mapatunayan ang sarili sa isang taong hindi naman karapat-dapat sa panahon ko. Ito ay para sa batang ako na minsan nagtanong, sapat ba ako? Oo, higit pa sa sapat. Para sa bawat babae na sinabihan ng hindi kita kayang dalhin kahit saan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyon talaga? Ibig sabihin niya, hindi siya ang taong karapat-dapat na dalhin ka kahit saan. Hindi ikaw ang kulang.
siya. At isang araw, malalaman mo rin iyon sa iyong sariling paraan, sa iyong sariling oras. Huwag mong hayaang ang salita ng isang taong hindi naniniwala sa iyo ay maging panukat ng iyong halaga. Kung may kwento ka ring gustong ibahagi, nandito lang kami sa Heartline Stories PH para sa lahat ng dumaan sa ganito. Ito ay para sa inyo. Heartline Stories PH.